What's up mga kabaro? This is Simanok TV again. This video po ay patungkol kung bakit ako nag-aalaga ng mga manok. Kung bago ka pa lang sa aking channel, please subscribe and hit that bell para updated ka sa aking mga bagong videos. Tara, pag-usapan na natin. So, yun guys, pag-usapan natin kung bakit ako nagmamanok. Pero bago lahat, shoutout muna tayo sa mga kabaro natin, all seafarers sa buong mundo. Keep safe mga kabaro, safety first at all time. So ngayon, bakit ako nag-aalaga ng manok? Una po, sa kadahilanan po na na-inspire pa ko sa mga nakita kong videos at nag-vlog tungkol sa pagmamanok o tinatawag nila na backyard farming. Dahil mahilig naman ako sa pagmamanok, naisipan ko rin na mag-alaga dahil yun, major source of income din ang pagmanok. It is a good investment po para sa atin mga seafarers na nag-isip na magkaroon ng kunting negosyo. Alam naman natin ang pagbabago po ay weather lang. Minsan suswertehin tayo, magkasamba tayo kagad. Pero katulad ko, isang seaman, inter-island lamang po. At alam naman natin na medyo mababa lang ang sahod namin dito, kaya medyo kulang-kulang sa budget ng pamilya. Itong pagmamanokan ay isa ring magandang income o source of income sa mga nagbabalak at mga nagplano na mga kabaro natin dyan na magmamanukan. I assure you po, this is a good investment po. At medyo ang pagmamanok ay less cost din ang pag-aalaga nito. Kasi yun, sa backyard farming, yung mga manok natin ay malayang nakagala at makahanap ng kanilang pagkain. At matatawag din natin na sa expenses regarding sa feeds, housing, medicine, water at maintenance ito ay makatipid tayo kumpara sa iba nating mga hayop na alagaan. So, pag-usapan natin, may income ba o kita ang pagmamanok? Kabaro, I assure you, may kita ang pagmamanok. Dahil alam naman natin sa market ngayon, ang manok at saka yung itlog, for meat and egg type, yung aalagaan mo, kikita yan. Kasi alam naman natin na demand ngayon ang manok. Kailangan ba malaki ang puhunan ng manok? Hindi naman, kasi kung medyo kulang ka sa budget, tulad namin, budget namin is limited lang. Yung kailangan, hindi naman medyo malaki yung puhunan mo, hindi ka naman agad mag-invest ng malaki. Tama lang sa budget mo kung ano ang kaya mo. At hindi naman mahirap hanapin yung mga materialis. Gumamit ka lang ng mga indigenous na materialis na makikita sa inyo, mga kagaya ng kawayan, yung mga sa niyong, ayan, mga sira na net, yan lang ang gamitin nyo, pwede na yan. At sa advantages ng pagmamanok kumpara sa, shall we say, pagbababuyan, ang advantage ng pagmamanok ay yung sa manpower nito. Hindi naman natin kailangan araw-araw na liguan yung manok, nilinisin yung mga kids nila, katulad na sa baboy, gastos ka pa sa tubig. Sa feeds, alam naman natin na mahal yung feeds ng mga baboy ngayon. Tapos, yun sa mga kapitbahay din. Alam naman natin yung baboy, mabaho, yung kuha nila, yung mga kain nila or mga dumi. Lingaso yan kapag hindi natin malinisan. Magreklamo ang mga kapitbahay natin yan. Kumpara sa manok, yung mga ipot, walisin natin, silid sa sako, at pwede rin gawin na fertilizer sa ating mga tanim. So yun, kaibigan, paalala lang po, kahit ano ang gagawin mo sa buhay, mga plano mo at mga negosyo na isipan mo, kahit meron ka nito at wala ka dito, it's better to stop what you're doing, kaibigan. At isa pa po, kung meron ka nito, kaya ikaw ay asinso. Kasi nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. All things po, kaibigan, put God in the center of what you are doing because He knows all about. So yun guys, sa mga disclaimer, hindi po ako perpekto at eksperto sa mga bagay na ito. So that's it. Thank you.
Thank you for watching and God bless. Paalam!